Naranasan mo na ba yung pakiramdam na nag-umpisa ka ng isang bagong proyekto? O kaya pumasok ka sa isang bagong tungkulin, tapos sa simula pakiramdam mo ay napakalinaw ng lahat? Ay yung tinatawag nilang honeymoon phase ng isang calling. Eksakto. Yung punong-puno ka ng sigla, ng inspirasyon. Pakiramdam mo, ito talaga yung landas na inilaan para sa'yo. Nagigising ka sa umaga na may apoy sa dibdib mo kasi alam mong may ginagawa kang makabuluhan. Madalas yung yugtong iyan, yung pinakamadaling mahalin. Lahat ng desisyon mo parang tama, yung mga tao sa paligid mo sumusuporta. Oo, tsaka ang bilis ng mga pangyayari, di ba? Totoo yan. Ang bawat hakbang tila umaayon sa isang perpektong plano. Merong natural na momentum na nagtutulak sa iyo pasulong. Pero ikaw na nakikinig, alam mo rin kung anong susunod na mangyayari. Darating yung araw na unti-unting lumalamig yung apoy na yon. Biglang may mga patong-patong na problema. Tapos may mga taong hindi nakikiisa. O baka nga, kinukontra pa yung mga ginagawa mo. Sobra, nakakaranas ka ng mga pagkakaantala na wala sa kontrol mo. Nakakaramdam ka ng pagkapagod na sagad hanggang buto. At sa gitna ng pagkaubos na iyon, papasok yung isang napakabigat na tanong sa isip mo. Yung tatanungin mo sarili mo na, ako ba ang may mali? Ayun nga, baka hindi talaga ito para sa akin. Baka parusa ito kasi lumihis ako ng landas. At yan ang eksaktong maling akala na nagpapabagsak sa napakaraming tao. Sa oras na makaranas tayo ng pagtutol o resistance, yung unang instinct natin ay isiping may nagawa tayong mali. Kasi inaakala natin na kung nasa tamang landas tayo, dapat madali ang lahat. Tama. Kaya sa masusing talakayan natin ngayon, hihimayin natin ang anatomya ng isang tunay na pagtawag. Kumukuha tayo ng mga pananaw mula sa isang malalim na manuskrito tungkol sa teolohiya ng pagdurusa, pati na rin yung mga pagsusuri sa mga sinaunang sulat ni Apostol Pablo. Partikular diyan yung kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, pati na rin yung mga totoong tala mula sa kasaysayan ng mga naunang misyonero. At yung misyon natin dito sa deep dive na ito ay baguhin ang pananaw mo. Gusto nating tuklasin kung bakit yung matinding paghihirap at yung mga naaantalang pangarap na nararanasan mo ay hindi senyales na nabigo ang iyong pagtawag. Sa halip, ito mismong paghihirap na ito, yung pugon na sinadyang idisenyo para dalisayin at patibayin ka. Okay, simulan natin sa mga sinaunang teksto na pinagbatayan natin. May isang imahe doon na sumasagot kung bakit hindi natin dapat asahan na madali ang buhay. Oo, ginamit dyan ni Pablo yung konsepto ng treasure in jars of clay o kayamanan na nakalagay sa mga palayok na luwad. Teka, ipaliwanag natin yung konteksto niyan sa sinaunang panahon para mas magets. Sige. Kasi yung mga palayok na luwad noon, hindi iyan katulad ng mga mamahaling ceramics na nakadisplay sa mga bahay ngayon. Ito yung mga disposable na lalagyan ng sinaunang mundo. Karaniwan lang siya, mura, at higit sa lahat, madaling mabasag o mabitak. Okay, himayin natin ito. Para pala itong kumbaga sa ngayon, ito yung mga lumang plastic container na ginagamit natin sa kusina. Oo, yung mga manipis lang. Di ba hindi ka naman maglalagay ng mga mamahaling alahas o ng 1 bilyong pisong diamante sa loob ng isang marupok at murang plastic na lalagyan? Hindi talaga. Kung gusto mong protektahan yung mahalagang kayamanan, ilalagay mo yan sa isang vault na gawa sa bakal o titanium. Ngunit ang argumento ng teksto natin ay hawak ng mga marupok na palayok na hito, yung pinakamahalagang kayamanan, yung mensahe at luwalhati ng Diyos. Bakit mo ilalagay yung isang bagay na walang katumbas na halaga sa isang lalagyan na anumang oras ay pwedeng basagin? Kasi, kung gawa sa ginto yung lalagyan, yung atensyon ng mga tao mapupunta sa lalagyan, hindi sa laman nito. Ang nakakamangha rito ay kung paano nito binabaliktad yung karaniwang pag-iisip natin. Na yung kahinaan ng mensahero o ng taong may calling ay hindi kapintasan. Tumpak,
Hindi yang kapintasan na kailangang itago. Ito yung mismong mekanismo na nagpapatunay na ang kapangyarihan at yung tagumpay ng misyon ay nagmumula sa Diyos at hindi sa sariling galing ng tao. Naisip ko rito yung analogy ng isang stained glass window sa mga lumang simbahan. Oh, paanong stained glass? Kasi kung ang salamin ay perpekto, makinis, tsaka walang kahit anong gasgas, ang makikita mo lang ay yung sarili mong reflection, di ba? Yung salamin lang ang mapapansin mo. Ah, oo nga. Ngunit kapag ang salamin ay binasag sa maliliit na piraso, pinagtagpi-tagpi, at may mga bitak, doon nakakadaan ng liwanag mula sa labas para makabuo ng isang napakagandang image. Wow, ang ganda nun. Yung mga bitak at pagiging basag ng palayok ay hindi aksidente. Oo, yun yung mismong daanan ng liwanag. Kaya inaalis nito yung napakalaking pressure sa atin na magpanggap na perpekto at matibay sa lahat ng oras. Hindi hinihingi ng Diyos na maging indestructible tayo. Ang hinihingi niya ay maging tapat tayo. At yan ay isang direktang pag-atake sa kung paano sinusukat ng modernong mundo ang lakas. Sa kultura natin ngayon, ang lakas nangangahulugang hindi ka nasasaktan, hindi ka napapagod. At perpekto yung imahe mo sa social media. Correct. Ngunit madalas sinusukat ito ng Diyos sa pamamagitan ng nakatagong katapatan. Kung ang halaga mo ay nakabatay sa iyang pagiging palayok, mauubis ka sa pag-aalala kung kailan ka mababasag. Pero kung ang halaga mo ay nasa kayamanang dala mo, matatanggap mo ang iyong kahinaan. Eksakto. Pero teka, kailangan ko yatang harangin yan sandali. May nabasa ako sa manuskrito tungkol sa pugon ng pagsubok. Sinasabi na idinadaan tayo sa apoy para makita kung ang magtutulak ba sa atin ay bukasyon o ambisyon. Oo, malaking bahagi iyan ng teksto. Medyo nakaka-defensive ito para sa akin Kasi nabubuhay tayo sa isang mundong pinapalakpakan ng ambisyon. Halimbawa, kung nagtatayo ako ng isang non-profit organization para makatulong sa libu-libong tao, hindi ba maganda yung may malaking ambisyon? Oo naman. Parang mali naman yata na gawing masama ang ambisyon kung ang layunin ay palawakin ang tulong na maibibigay ko, di ba? Masama ba talaga ang ambisyon? Napakabandang paglilinaw niyan. Kasi madaling ma-misinterpret ang tekstong ito. Hindi sinasabi rito na masama ang ambisyon o yung pagnais na maging mahusay. Okay, so saan nagkakaproblema? Ang ambisyon sa sarili nito ay isang puwersa na nag-uudyok sa atin na lumikha. Ngunit ipinapapaliwanag sa manuskrito na kapag ang ambisyon ay nahiwalay na sa pagsunod o obedience, doon nagbabago ang kalikasan nito. Nagiging makasarili ito. Okay. Kaya idinadaan sa pugon ng pagsubok. Oo. Yung apoy ng pagsubok, yung mga pagkaantala, yung mga paninira ng ibang tao, hindi iyan lumilikha ng ginto. Inilalantad at dinadalasay lamang nito kung ano ang naroon na. Ibig sabihin, kapag naantala ang mga resulta, yung tinatawag nilang delayed fruit, doon lalabas kung ano ang tunay mong motibo. Tumpak! Lalo itong lumalabas kapag walang resulta agad. Kung ang nagtutulak sa iyo ay puro ambisyon na walang kasamang pagsunod, aayaw ka kapag nawala ang palakpak. Kasi ang maling ambisyon palaging nagtatanong ng, paano ako asenso rito? Tama. Ngulit kung ang nagtutulak sa iyo ay bukasyon, ang tanong ng puso mo ay, paano ako susunod at magiging tapat? At nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong Ano yun? Kaya mo pa bang maglingkod kahit walang nakakapansin o pumapalakpak sa iyo? Yung tipong tinanggal na yung audience mo? Grabe. At yan yung pinakamasakit na bahagi, di ba? Yung maglingkod na walang audience. Kapag nasa loob tayo ng pugol na iyon, pakiramdam natin na uubos tayo Physically and emotionally. Oo. Paano natin pinoproseso yung sakit na ito nang hindi nawawalan ng pag-asa? Kasi may binanggit sa pinag-aralan natin na ang panlabas na sarili daw ay nanghihina, ngunit ang panloob na sarili ay nagbabago at lumalakas araw-araw.
kailangan nating paghiwalayin ang dalawang konseptong iyon. Yung panlabas na sarili or outer self, ito yung lahat ng bagay na apektado ng paglipas ng panahon. Yung physical na katawan natin, yung mental bandwidth natin. Naubos talaga iyon. Oo, ngunit ang panloob na sarili yung ating core, may kakayahang tumanggap ng panibagong lakas. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan eh. Kasi naisip ko rito yung konsepto ng isang lumang smartphone. Sige nga, paanong smartphone? Isipin mo yung panlabas na sarili bilang yung hardware ng phone. Basag na yung screen, tapos puro gasgas yung likod dahil sa dami ng bagsak. Tapos yung baterya, mabilis nang malobat, kaya kailangan laging may power bank. Aha, oo, nauubos na talaga siya. Pero yung panloob na sarili ay parang yung software system sa loob nito. Kahit sira-sira yung hardware, araw-araw, tahimik itong tumatanggap ng pinakabagong software update mula sa cloud. Ang galing ng analogy na yan. 'Di ba? Sira yung panlabas, ngunit yung sistema sa loob mas pinapatibay at binibigyan ng bagong kakayahan. At alam mo ba kung paano natin nakukuha yung software update na iyon sa gitna ng matinding paghihirap? Paano? Tinalakay rin yan sa ating mga sanggunian. Nakukuha iyan sa pamamagitan ng tapat na lament o panahoy. Kasi kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, pinalaki tayo sa ideya ng Stoicism eh. Oo, lalo na sa kultura natin, bawal magreklamo. Tinuruan tayo na bawal ipakita na nasasaktan ka, dapat lagi kang nakangiti. Lalo na sa mga religious circles, 'di ba? Parang bawal sabihing, Panginoon, pagod na ako, gaano pa ba katagal ito? Kasi itinuturing yon na kawalan daw ng pananampalataya. At iyan yung panganib ng Stoicism o yung pagpapanggap na walang nararamdaman. Ipinaliwanag sa teksto na ang pag-iiyak sa Diyos ay hindi kahinaan. Ito ay pananampalatayang tumatangging magpanggap na hindi ito nasasaktan. So yung lamag pala, isang patunay ng tiwala. Oo, kasi kapag hindi mo inilabas ang sakit sa isang tapat na pananghoy, ang sakit na iyon titigas magiging cynicism o hinanakit. Ang pag-iiyak ang pumipigil sa atin na maging manhid o maging cynical. Umiiyak ka hindi dahil sumuko ka na, kundi dahil alam mong may nakikinig pa rin sa kabilang dulo. Ngayon, gusto kong makita natin kung paano ito eksaktong nangyari sa totoong buhay sa pamamagitan ng kasaysayan. Magandang tingnan natin yung kwento ni Pablo, Bernabe at Marcos mula sa ating source material. Magsimula tayo kay Pablo, doon sa lungsod ng Lestra. Kasi kapag binabasa natin na siya ay binato, minsan naiisip lang natin na binato siya ng maliliit na graba. Pero kailangan nating ipinta yung totoong larawan nito. Oo, kasi ang pagbabato o stoning noong sinaunang panahon ay isang brutal na paraan ng pagpapatay. Nakakatakot yun eh. Sobra. Ito'y ginagawa ng isang galit na pulutong na nagbabato ng malalaking tipak ng bato, sapat na bigat para bumasag ng buto at bungo. Ang layunin talaga ay tapusin yung buhay ng isang tao sa pinakamasakit na paraan. Grabe. At sa kwento, binato nila si Pablo hanggang sa akalain nilang patay na siya. Iniwan na lang yung duguan niyang katawan sa labas ng lungsod. Pero yung susunod na nangyari, nakakabaliw isipin. Oo, bumangon siya, di ba? Tumayo siya, tapos hindi siya tumakbo papalayo. Naglakad siya pabalik mismo sa loob ng lungsod na kumitil sana sa buhay niya para magpatuloy sa misyon. Kasi ang misyon ay sumusulong sa gitna ng pagtutol, hindi sa pag-iwas dito. Hindi nakita ni Pablo yung pagtutol bilang pinal na hatol o final verdict para sumuko. Pero ang hindi natin madalas pag-usapan, hindi naman niya kaya yan ng mag-isa. Dito papasok yung kahalagahan ng komunidad. Hindi lang natin kailangan maging matapang tulad ni Pablo, kailangan din natin ng isang Bernabe na maniniwala sa atin. Napakahalaga ng papel ni Bernabe, na ang ibig sabihin ng pangalan ay anak ng pagpapalakas ng loob o son of encouragement. Ibalik natin yung kwento nung si Pablo ay si Saulo pa at takot na takot sa kanya ang lahat ng mga apostol. Natural. Kasi kilala siyang tagapag-usig na nagpapapatay ng mga tulad nila, di ba? Totoo! Walang gustong lumapit. Ngunit si Bernabe, nag-take siya ng risk. Ipinagtanggol niya si Saulo nung takot pa ang lahat sa kanya. At
Hindi lang dyan nagtatapos, may kwento rin si Bernabe at si Juan Marcos. Ito yung nakababatang kasama nila na sumuko sa misyon. Oo, sa kalagitnaan ng mapanganib na biyahe, natakot si Marcos tapos umuwi. Kaya si Pablo, ayaw na siyang isama kailanman. Para kay Pablo, kapag umayaw ka, wala ka ng puwang. Imagine mo yung bigat niyan. Yung pinakadakilang leader nyo, ni-reject ka. Maaari sanang nawasak na yung calling ni Marcos doon. Pero dito, pumasok ulit si Bernabe. Binigyan niya ng ikalawang pagkakataon si Marcos, hiniwalayan niya si Pablo para samahan yung taong sumuko. At kalaunan, naging napakahalaga ni Marcos kay Pablo. Hinanap pa nga niya bago siya mamatay eh. Wow! Ang pagtitiis o endurance pala ay hindi lang isang individual na lakas. Isa itong pananagutan ng komunidad. Tupak! Kung walang Bernabe, maraming potensya na leader ang basta nalang susuko pagkatapos ng isang pagkakamali. Pero ang tanong, paano kung kailangan mong mag-isa? Ano naman yung mga personal at araw-araw na gawi upang mapanatiling buhay ang ating panloob na sarili habang nasa ilalim ng stress? Tinalakay Rimian sa manuskrito. Binigyan ng diin yung mga espiritual na disiplina. At lilinawin ko lang, ang mga disiplinang ito ay hindi para magpasikat. Para ito sa kaligtasan o survival natin. Paano siya nagiging survival tool? Halimbawa, yung pagbabasa ng banal na kasunatan. Madalas kasi ginagawa lang natin iyan para kumuha ng informasyon, di ba? Pero sinasabi ng source material na ang pagbabasa ng banal na kasulatan ay para sa pang-araw-araw na reorientation o pagbabalik sa tamang direksyon. Kasi yung utak natin araw-araw binabaha ng ingay tsaka ng chaos, di ba? Correct. Nire-reset nito yung utak mo palayo sa panic at ibinabalik sa tamang pananaw. Tapos speaking of resetting the brain, kailangan din nating pag-usapan yung pamamahinga at Sabbath. May tumataksaangan na linya ang kawalan ng tulog ay hindi kabanalan. Ang katawan natin ay mahalaga. At isa yang malaking paalala, ang pamamahinga at Sabbath ay isang gawaing pagsunod o obedience, hindi ito katamaran. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat nito para sa'yo? Na nakikinig, maraming nag-burnout hindi dahil tamad sila, kundi dahil masyado silang nagmalasakit at nakalimutan nilang huminto. Kapag hindi kasi tayo nagpapahinga, yung utak natin pumapasok sa survival mode. Natutuyo yung empatiya natin, ang paglilingkod natin nagiging matigas at nagmumula sa pagkaubos o depletion. Nagiging mechanical na lang. Oo, na ginagawang mas kaunti yung ating tunay na nagagawang mabuti. Ang pamamahinga ay isang radikal na pag-amin na hindi tayo ang Diyos. Napakagandang paglalagong yan. Kaya, ang iyong pagtawag ay talagang susubukin. Ikaw ay isang basag na palayok na may dalang kayamanan. Ang paghihirap, pag-aantala, at pagtutol ay hindi nangangahulugang tinalikuran ka na. Ito yung mga kasangkapan na naguhubog sa iyong katapatan. At higit sa lahat, kailangan mo ng komunidad, kailangan mo ng katapatan sa pagdarasal, at kailangan mo ng pahinga. Ngayon, bago tayo magpaalam, gusto kong iwanan sa iyo ang isang malalim na tanong na hindi natin tinalakay ng buo pero nakabatay sa teksto natin. Ano yon? Isipin mo yung nakatagong katapatan o hidden faithfulness ng mga naunang misyonero. Nagtanim sila ng mga binhi, pero hindi nila nakita ang pagtubo nito bago sila mamatay. Namatay silang walang nakitang resulta. Oo. Kaya paano kung ang pinakamalaking bunga ng iyong pagtawag at sakripisyo ngayon ay isang bagay na hindi mo na makikita sa buong buhay mo? Sapat na ba sa iyo na ang trabaho mo lang ngayon ay ang manatili? Pag-isipan mo yan. Hanggang sa muli nating masusing talakayan.